Former President Duterte and his brothers, Congressman Pulong and Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Eh, gano'n naman talagang nangyayari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Bilyar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada. So do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang magdesisyon? Do you think Paps? makalusot yung anti-dynasty law? Dahil? Because ang gagawa ng batas na yan din ang tatamaan. Let's be realistic. Let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Sir, according to BP Sara, former President Duterte and his brothers, Congressman Pulong and Mayor Baste are running for the Senate sa 2025 elections. Nakonsulta ba kayo dito? O dito? Seryoso ba yun, sir? No, medyo nagulat nga ako. Nagulat Nagulat din ako kayo. dun sa balita na yon. But then again, nagulat ako at the same time, masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo will be waging guerrilla style campaign. Guerrilla tactics ang gagawin namin kasi hindi kami manok ng administration, hindi rin kami manok ng opposition. Nasa gitna kami, so para kami mga guerrilla nito. So, very lonely yung aming magiging campaign trail. Kami dalawa lang. But with that latest information na may tatlong Duterte na tatakbo, at saka kung magsiseryoso si Philip Salvador, so magiging 6 na kami ngayon sa campaign trail. Masaya na ito. Masaya na, happy na. Baka from guerrilla tactics, maybe we will be shifting slowly to somehow conventional tactics. Dahil From marami na unconventional to sort of conventional, little conventional. RG. Sir, I have 2 questions. Yes. Ano pong inyong masasabi dito sa pinupropose ni dating Senator Trillanes na anti-Duterte unity ticket? Well, anybody can form a unity ticket against Duterte. Walang prohibitions dyan. So kung gusto nila dyan, mag-usap sila sa Malacanang at saka yung mga yellow or pink ba, mag-usap sila kung gusto nilang mag-align. Hindi mo natin sila pwedeng pigilan kung gusto nila yan. Sir, may binanggit din po si VP Sara na yung tungkol doon sa pronouncement niya doon sa mga kapatid niya at sa kanyang ama na sabi ng nanay niya yon. Sa pagkakakilala ninyo, dahil nga nasabi niyo that UNSBG are part of the extended Duterte family, sa pagkakakilala ninyo, gaano ka-influential si Ma'am Elizabeth sa mga anak niya? Very influential yun. Mother yun eh. In any family, malaki ang papel ng mother. Everybody loves her mother, his mother. So, just like that family, mahal na mahal nila yung nanay nila. Lalong-lalo na si BP Sara. Love na love niya yung mother niya. Do you think matutuloy talaga itong 3 Duterte ticket, 3 Dutertes in the Senate based on what is supposed to be her pronouncement? Well, hintayin natin yung filing of candidacy kung talagang magpapile sila. But then again, masasabi ko lang sa iyo is that I know BP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. Yung mga kapatid na niya yan ang mga kapatid na niya yan ang at stake. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Okay. Sir, yung sinabi ni Senator Trillanes, indication ba yon na threatened pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kinakailangan mag-unite ng opposition and other groups? Baka ganun ang pagtingin niya. Ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila magiging opposition. Yung liberal, magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang.
Di ba? So, maging administration na sila. So, gusto nilang gawing opposition ngayon, yung Duterte. So sa tingin niyo malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Napakalakas pa rin. Kung isa mo yung survey, survey, napakataas ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinarong tao, palagi sinasabi ng mga tao, bumababa ako. At sabi, sir, sana bumalik si Pangulong Duterte pagka-president, sir. Gusto namin patuloy niya yung ginagawa niya. Ayun palagi narinig ko. Not porque I am an ally of President Duterte, kundi may personal experience lang yan pag nandun ako sa baba. Kakausap ko yung ordinaryong tao. Kaya lang sir, maganda bang tingnan kung sakali na magiging miyembro ng Senate, mag-aama, magkakapatid? Parang sabi niyo ba, baka maging kamag-anak incorporated ng Senate. Eh, gano'n naman talagang nangyari sa Senado ngayon, di ba? What's new? What's new? Kung pwede gawin ng Villar, pwede gawin ng Cayetano, pwede gawin ng Estrada, pwede gawin ng ano pa bang pamilya dito? Cayetano, o yun. Ha? Ano? Magtito. Kung pwedeng gawin niya ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Kasi some are saying it's, so do you think sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang magdesisyon? Do you think makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 Constitution? How old? 30 plus years? It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Dahil? Because, ang gagawa ng batas na yan, yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na nasa merong sariling dynasty, sila na natatamaan. So, sinong gagawa ng batas na yan? So, malabong makakaroon tayo ng enabling law? Malabo. Sino mag-expect mo na mag-file? Ako. Kasi wala man akong dynasty. Pwede. Pag ako nag-file, makalusot kaya yung batas na yan. Let's be frank about it. Let's be practical about it. Sa house, sa lower house, sino pwede mag-file yan? Yung mga makabayan black. Kasi wala man sa dynasty, di ba? And do you think makalusot yan sa House of Representatives kapag pinahal yung anti-dynasty bill na yan? Oh, let's be realistic. Let's be practical. Kahit na siguro maglulupasay ako dyan sa plenary, maglulupasay ako dyan sa kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Pero ilang boto kaya makuha ko dyan? Pero personally, sir, dahil wala kang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas kontra dynasty. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi, sa nakita ko ngayon, forgive me kung kayo'y anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Sara, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Sara as mayor. Para iba na naman tumakbo. Then maganda yan. Malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Eh gusto ng taong bayan na si Mayor Inday Sara ang gusto na maging mayor. So, yun, nanalo. Sa Senado. Bakit nanalo palagi ang mga Villar? Dahil maganda ang track record. Bakit nanalo ang mga Estrada? Maganda ang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Mga magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte? Ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban.
That's the leaders that we need for this country. Considering sa tigas ng ulo ng Pilipino, pag leader ka na wala kang bayag, hindi ka sasantuhin dito sa Pilipinas. Kailangan may bayag ka para, it has been proven by former President Duterte. Ultimo yung tambay na nakatambay dyan sa labas ng barangay na nakahubad. Wala na naghubad, naka-t-shirt na lahat. Dahil nga, takot sila sa Pangulo. So, we need those kinds of leader. Okay, Mian.